Ang amoy ng polish sa sahig at ng mamahaling pabango ay laging bumabalot kay Alia. Kahit na ang hawak niya ay walis at basahan, ito ang kanyang mundo araw-araw. Ang Illustre Couture, isang palasyo ng fashion na parang hindi niya mapapasok, tulad ng pangarap niyang maging isang designer. Sa Tondo, kung saan nakatayo ang barong-barong nila, ang tanging alam niya ay ang magbanat ng buto. At ang kanyang tiyahin, si Aling Nena, ay laging nagpapaalala kung gaano siya kawalang silbi. Anong silbi mo, Alia? Madalas na sumusumbat si Aling Nena habang pinipiga ang maliit na sahod niya. Hindi ka magiging kung sino-sino sa mundong yan. Walang puwang ang pangarap sa mga tulad mo. Ang bawat salita ay isang dagok sa puso ni Alia, pero sa likod ng malungkot niyang mga mata, isang munting apoy ng pag-asa ang patuloy na nagliliyab. Lihim siyang gumuguhit ng mga disenyo sa isang lumang notebook. Nagtatago ng bawat pahina na parang kayamanan. Ang bawat linyang iginuguhit niya ay isang pagtakas mula sa kanyang mapait na realidad. Isang gabi, habang papalapit ang pinakamalaking fashion show ng taon, nagkagulo sa backstage. Ang pangunahing modelo, si Athena, ay biglang bumagsak at nawalan ng malay. Kailangan natin ng kapalit. Sigaw ng production manager. Halos mawalan ng boses. Sino ang pinakamalapit sa sukat ni Athena? Napatingin ang lahat kay Alia. Nanooy abala sa pagpupunas ng salamin. Siya. Sigaw ng isang staff. Itinuro si Alia. Sakto ang sukat niya. Nagulat si Alia. Ito ba ang biro ng tadhana? Kahit na nanginginig ang mga tuhod, isinuot niya ang isang napakagandang gown na kulay ginto na para bang ginawa para sa kanya. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya nang humakbang siya palabas. Unti-unti siyang lumakad sa runway, hindi sanay, ngunit bawat hakbang ay totoo. Hindi siya perpekto, pero ang bawat galaw niya ay may puso, may kwento. Ang lahat ng nasa fashion show ay nabighani, kabilang na si Gabriel Illustre, ang CEO ng Illustre Couture. Nakaupo siya sa harap, seryoso ang muka, pero ang kanyang mga mata ay matalim, mga matang tila nakakakita ng lampas sa panlabas na anyo. May nakita siya kay Alia na hindi nakita ng iba. Matapos ang palabas, habang si Alia ay nagmamadaling bumalik sa kanyang uniforme at wallet, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Napalingon siya at bumungad sa kanya ang matipunong figura ni Gabriel. Nakatayo siya doon, sa gitna ng isang tahimik at dimly lit na pasilyo. Ang kanyang anino ay humaba sa pader. Ang pagtitig niya ay parang kidlat na tumagos sa puso ni Alia. Nagdulot ng isang kakaibang kilig at takot. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis, halos marinig niya ang tunog nito. Binibining Alia, simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad, pero may bahid ng isang bagay na hindi mailarawan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya, para bang sinusuri ang bawat bahagi ng kanyang kaluluwa. Gusto mo bang magbago ang buhay mo? Ang mga salita ni Gabriel Illustre, gusto mo bang magbago ang buhay mo, ay umalingaw-ngaw sa isip ni Alia ng gabing iyon. Hindi siya nakatulog. Ibig sabihin ba nito ay may pag-asa siyang makalabas sa Tondo, makalayo sa mapait na salita ng kanyang tiyahin Nena? Isang pangarap na matagal nang nakakulong sa kanyang puso, ang tila biglang binuksan ng pintuan, ngunit kasabay nito ang takot. Kakayanin ba niya? Sapat ba siya? Baliw ka na ba, Alia? Galit na sigaw ni Aling Nena nang sabihin ni Alia ang alok ni Gabriel. Maging katulong ng CEO? Ano yan? Manggagantso? Hindi ka nababagay dyan. Alam mo ang lugar mo. Ang kanyang boses ay mas matalim pa sa labaha. Bawat salita ay tumatagos sa pagdududa ni Alia. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang tapang na namuo sa loob niya. Hindi niya hahayaang sirain ni Aling Nena ang tanging pagkakataong ito. Hindi ko po hahayaan na mawala to. Pabulong niyang sagot.
ngunit sapat para marinig ng kanyang tiyahin. Nagulat si Aling Nena sa kanyang katapangan. Kinabukasan, pumasok si Aliyah sa Illustre Couture, hindi na bilang janitress, kundi bilang assistant trainee ni Mr. Illustre. Iba na ang kanyang uniform, mas maayos, ngunit ang pakiramdam niya ay lalo siyang naging iba sa lahat. Ang mga dating kasamahan niya, niya ay tumitingin sa kanya ng may halong pagtataka, pagkainggit at pangungutya. Tingnan mo naman si Cinderella, bulong ng isa, sapat para marinig niya. Mukhang nakatsamba sa amo. Ngunit ang pinakamatindi ay ang paglapit ni Miss Beatrice, ang personal assistant ni Gabriel na dating may gusto sa binata. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Welcome sa impyerno, Aliyah," may diin niyang sabi, at saka ngumiti ng pekeng ngiti. Ang trabaho ay hindi madali. Si Gabriel Illustre ay kasing lamig ng air-conditioned na opisina niya. Bawat detalye ay pinupunan niya. Bawat mali ay itinutuwid. Hindi ganyan ang paggupit ng tela, Alya. Kailangan ay tumpak. Walang puwang sa kapabayaan dito. Seryoso niyang sabi habang itinuturo ang isang maliit na hiwa sa isang prototype. Araw-araw, nakaramdam si Alya ng matinding pagod at pagkadismaya. Gusto niyang sumuko, ngunit tuwing naiisip niya ang tondo at ang kanyang mga pangarap, nagpapatuloy siya. Isang hapon, habang abala si Aliyah sa pag-aayos ng library ng mga libro at sample ng tela sa opisina ni Gabriel, napansin niya ang isang nakakalat na sketchbook sa mesa ng CEO. Mahigpit na ipinagbabawal ni Gabriel na galawin ang kanyang mga personal na gamit, ngunit ang aklat na iyon ay bukas sa isang pahina na may guhit ng isang napakagandang wedding gown. Isang disenyo na hindi pa niya nakikita sa anumang koleksyon ng Illustre Couture. Ang mga linya ay puno ng damdamin, ngunit tila hindi natapos. Sa gilid ng pahina may nakasulat na mga salita sa cursive para kay... Hindi niya masyadong nabasa ang iba pa. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel. Nakatingin ng diretso kay Alya at sa sketchbook. Mabilis na ipinasok ni Alya sa kanyang likod ang sketchbook. Namumula ang pisngi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nakita niya ang malungkot na ningning sa mga mata ni Gabriel nang makita ang disenyo. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang CEO na malamig at demanding, kundi isang lalaking may mga pangarap at pagdurusa rin tulad niya. Nagkatinginan sila ng matagal. "Magpatuloy ka sa pag-aayos, Aliyah," sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mas malambot kaysa karaniwan. Hindi niya pinansin ang sketchbook. Marami pa tayong gagawin. Dumating ang gabi at silang dalawa na lamang ang naiwan sa opisina. Ang tunog lamang ng keyboard at ng tahimik na paglipat ng papel ang maririnig. Pagod na pagod si Alya. Halos bumagsak na ang kanyang mga mata. Napansin ni Gabriel iyon. "Pagod ka na ba, Alya?" Tanong ni Gabriel nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Nakatitig pa rin sa computer screen. Ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. "Medyo po, sir," sagot niya. "Pero okay lang po." "Ang buhay mo ba sa tondo, Alya?" Biglang tanong ni Gabriel, at sa pagkakataong ito, tumingin siya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malungkot at tila may dala ring bigat. "Madaling kalimutan?" Isang kakaibang kaba ang naramdaman ni Alya. Ang tanong ay simple, ngunit ang bigat ng damdamin sa likod nito ay malalim. At ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na lalong lumalapit ang kanilang mundo. Isang bagay na parehong mapanganib at kaakit-akit. Ang tanong ni Gabriel kay Aliyah tungkol sa kanyang buhay sa tondo ay hindi isang simpleng usapan. Ito ay isang pagtatangka na intindihin ang babaeng nakatayo sa harap niya. Ang babaeng unti-unting gumugulo sa kanyang malamig na mundo. Nakikita niya ang kanyang pagod, ang pait sa kanyang mga mata. Ngunit nakita rin niya ang apoy ng pangarap na hindi namamatay. Naaalala niya ang sarili niyang ina, si Doña Elena,
na dating puno ng pangarap, ngunit napilitang itago ang kanyang talento dahil sa obligasyon sa pamilya. Isang gabi, habang naglalakad si Gabriel sa hallway ng opisina, nakita niya si Alia sa isang sulok, nakaupo sa sahig, umiiyak ng tahimik habang may hawak na isang lumang album ng mga litrato. Lumapit siya, nag-aalala. Nakita niya ang isang pahina na may larawan ng isang magandang babae na nakasuot ng napakagandang gown na may malalim na disenyo, isang disenyo na pamilyar sa kanya. Ito ay gawa ng kanyang yumaong ina. Isa sa mga huling disenyo nito bago siya tuluyang yumukod sa mundo ng negosyo. Ang ganda niya po, bulong ni Alia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pangarap ko po maging tulad niya, makagawa ng mga disenyo na may kaluluwa. Sa pagkakataong yun, hindi nakita ni Gabriel ang isang katulong na humahawak sa mga bagay ng kanyang ina, kundi isang kaluluwang puno ng paghanga at pag-asa. Lumuhod siya sa tabi ni Alia. Ang nanay ko rin, maraming pangarap. Mahinang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay may halong kalungkutan. Pero pinili niya ang pamilya. Iyon ang simula. Marami silang gabi na magkasama sa opisina, hindi lamang nagtatrabaho, kundi nagbabahaginan ng mga kwento. Ikinuwento ni Alia ang hirap ng buhay sa Tondo, ang kawalan ng kanyang mga magulang sa isang sunog na misteryoso pa rin para sa kanya, at ang pangarap niyang makatulong sa mga tulad niya. Si Gabriel naman, dahan-dahang binuksan ang kanyang puso. Ikinuwento niya ang pagkabata niyang puno ng responsibilidad, ang kanyang ama na laging may hinihingi at hindi kailanman naging malambing, at ang takot niya na maging tulad nito, isang lalaking walang pagmamahal. Ang Illustre Couture ay hindi lang negosyo sa akin, Alia, sabi ni Gabriel isang gabi habang nakatingin sa labas ng bintana sa nagkikislapang ilaw ng Maynila. Ito ay bigat. Ang pangalan ko ang Illustre ay isang pasanin. Sa isang pagkakataon, inalok ni Gabriel na ihatid si Alia sa Tondo ng hating gabi matapos nilang tapusin ang isang importanteng proyekto. Humihinto ang mamahaling sasakyan niya sa eskinita ng Tondo. Nakita niya ang madilim, masikip na pasilyo, ang mga bahay na halos magkakadikit. Nakita niya si Aling Nena na naglalaba sa hating gabi. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at galit. Nang bumaba si Alia, narinig niya ang mga salita ni Aling Nena. Ano? Sumabit ka na naman sa amo mo. Alam mo, Alia, hindi ka kailanman magiging ilustre. Hindi ka nababagay sa mundong yan. Napaatras si Gabriel. Ang galit sa boses ni Aling Nena ay parang saksak sa puso niya. Nakita niya kung paano napayuko si Alia, ang sakit sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, gusto niyang lumabas ng kotse at ipagtanggol si Alia. Gusto niyang sabihin na si Alia ay masigit pa sa kanyang panlabas na anyo at kalagayan. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang matinding kagustuhang protektahan si Alia. Ngunit kasabay nito ang takot sa kung ano ang sasabihin ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ina. Nang gabing iyon, habang pauwi si Gabriel, hindi niya maalis sa isip ang mukha ni Alia. Ang kanyang determinasyon, ang kanyang pangarap, ang kanyang sakit. Naisip niya ang kanyang ina, si Doña Elena, na laging nagpapaalala sa kanya ng kanyang responsibilidad bilang isang ilustre. Gabriel, pamilyar na boses ang narinig niya sa kanyang telepono. Si Doña Elena. Naririnig ko ang mga balita sa Illustre Couture. May bago ka raw na assistant. Siguraduhin mong alam niya ang kanyang lugar. Ang isang ilustre ay hindi dapat madaling maimpluwensyahan ng kung sino-sino. Napatigil si Gabriel. Ang bawat salita ng kanyang ina ay isang babala, isang pader, na unti-unting bumabara sa kanyang lumalaking nararamdaman para kay Alia. Alam niyang nagsisimula na siyang mahulog sa babaeng hindi dapat maging sa kanya, at ang damdaming iyon ay parehong nakakatakot at nakakaakit. Ang mga salita ni Doña Elena sa party ng Illustre Couture
ay parang isang malamig na hampas sa mukha ni Alia. Alam niya ang kanyang lugar, ang di-verbal na babala sa kanyang mga mata ay sapat ng magpaalala sa kanya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila ni Gabriel. Sa loob ng Illustre Couture, hindi na lihim ang pagiging malapit nila. Ang mga bulong-bulungan ay lumalakas, parang isang malaking bagyo na papalapit. Tingnan mo naman si Alia, ang bilis umasenso. Baka may iba siyang ipinapakita kay Mr. Illustre. Ang mga panlilibak na madalas niyang marinig mula sa mga dating kasamahan at lalo na kay Beatrice, na ngayon ay mas naging mapagbantay. Hindi lamang si Beatrice ang kalaban. Si Attorney Victor Illustre, ang tiyuhin ni Gabriel at isang miyembro ng board, ay laging may masamang tingin kay Alia. Sa tuwing nagkikita sila, ang kanyang mga mata ay parang naghahanap ng butas sa pagkatao ni Alia, naghihintay ng pagkakataon na ibagsak siya. Nararamdaman ni Alia ang tensyon sa bawat galaw niya, sa bawat salita niya. Alam niyang ginagamit siya ng iba upang sirain si Gabriel. Isang araw, habang papalabas si Alia mula sa conference room, narinig niya ang dalawang staff na nagbubulungan. Sabi nila, papalitan na raw si Mr. Illustre kung hindi niya titigilan ang relasyon niya sa cleaner. Sabi ng isa, kawawa naman si Sir. Maapektuhan ang karir niya dahil sa babaeng yan. Nanlamig ang buong katawan ni Alia. Ang sakit na naramdaman niya ay mas matindi pa kaysa sa anumang panlilibak na naranasan niya. Ayaw niyang maging hadlang sa kinabukasan ni Gabriel. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagsubok, lalong lumalim ang pagmamahalan ni Alia at Gabriel. Hindi niya kailanman naramdaman ang pagmamahal na ganoon kalalim at katotoo. Isang gabi, habang may isang charity event ang Illustre Couture, hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Alia sa harap ng lahat. Ang kanyang kilos ay isang malakas na deklarasyon na hindi siya natatakot. Si Alia ay hindi lang assistant ko, sabi ni Gabriel sa mga nagtatanong na media. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Alia. Siya ay bahagi ng kinabukasan ng Illustre Couture. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas kay Alia, na tila kaya niyang harapin ang mundo basta kasama niya si Gabriel. Matapos ang event, nag-date sila. Nagpunta sila sa isang tahimik na restaurant sa labas ng Maynila, kung saan sila ay malayo sa mga matang mapanghusga. Nagtawanan sila, nagkwentuhan, at nagbahagi ng mga pangarap. Alam kong mahirap, Alia, sabi ni Gabriel, habang hawak ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Pero handa akong harapin ang lahat para sa'yo. Hindi kita iiwan. Ang mga salitang yon ay parang musika sa tenga ni Alia. Nagbigay sa kanya ng katiyakan na hindi siya nag-iisa. Ikaw rin, Gabriel. Sagot ni Alia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Haharapin natin ito ng magkasama. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad sila sa gilid ng tabing dagat, naramdaman ni Alia ang isang kakaibang pagkahilo. Hindi ito ang unang beses. Sa loob ng ilang linggo, pakiramdam niya ay laging may pagduduwal, lalo na tuwing umaga. Nag-aalala siya. Ngunit itinanggi niya ang posibilidad na iyon. Hindi ito pwede. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Alia. Kinabukasan, maaga siyang bumili ng pregnancy test kit. Nagtago siya sa banyo ng opisina, ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinihintay ang resulta. Matagal ang bawat segundo. Nang makita niya ang dalawang pulang linya, parang gumuho ang kanyang mundo. Positibo. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkabigla. Biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya. Isang larawan niya ang nakita niya na kinuha mula sa malayo na nagpapakita sa kanya habang nakatingin sa pregnancy test kit. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat na mensahe. Ang bata sa sinapupunan mo ang magiging kahinaan mo. Hindi ka dapat lumandi sa Illustre. Mawawala ang lahat sa'yo. Nanlamig ang buong katawan ni Alia. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis. Hindi lang ang kanyang pangarap ang nakataya, kundi pati na rin ang buhay ng kanyang anak. At marahil, pati na rin ang buhay ni Gabriel. Nagsisimula na ang bagyo.
At sa pagkakataong ito, pakiramdam niya, hindi niya ito kayang labanan mag-isa. Nang gabing iyon, matapos matanggap ni Alia ang nakakapanindig balahibong mensahe, agad siyang tumawag kay Gabriel. Ang nanginginig niyang boses ay nagpapahiwatig ng matinding takot. Nagmadali si Gabriel na puntahan siya. Sa kanyang opisina, tahimik at malungkot na inamin ni Alia ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, kasabay ng pagpapakita ng nakakatakot na text message. "Buntis ako, Gabriel!" Bulong ni Alia, ang luha ay umagos sa kanyang mga mata at may nagbabanta sa akin. Sa atin. Para kay Gabriel, ang balita ay isang halo ng ligaya at pangamba. Isang anak. Ito ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ngunit ang pagbabanta ay nagdulot ng lamig sa kanyang mga ugat. "Protektahan ko kayo, Alia," matatag niyang sabi habang mahigpit na niyakap ang babae. "Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo." Ngunit huli na ang lahat. Kinabukasan, isang malaking balita ang kumalat sa buong Maynila. CEO ng Illustre Couture nakabuntis ng janitress. Ang mga headline ay nagsisigawan. Ang mga social media ay puno ng intriga at panghuhusga. Mga larawan ni Alia, pati na ang mga kuha mula sa kanyang buhay sa Tondo, ay nagkalat. Ang Illustre Couture ay nasa bingit ng isang malaking iskandalo. Agad na ipinatawag si Gabriel sa isang emergency meeting ng Board of Directors. Nagagalit si Doña Elena. Ang kanyang muka ay seryoso at puno ng pagkabigo. "Gabriel, ano ito?" Galit niyang tanong. "Sinabi ko na sa'yo." Sabi ko, alam niya ang lugar niya. Ngayon, ang pangalan ng Illustre ay nasisira dahil sa kapabayaan mo. Si Attorney Victor Illustre naman, ang tiyuhin ni Gabriel ay tila nagdiriwang. "Mr. Illustre," mayabang niyang sabi, "hindi ito maaaring palampasin. Ang isang CEO ng isang kumpanyang tulad ng Illustre Couture ay hindi dapat magkaroon ng ganitong uri ng iskandalo. Kailangan mong magbitiw sa pwesto. Ito ay para sa kapakanan ng kumpanya." Kasama niya ang ilan pang miyembro ng board na sumusuporta sa kanya. "Hindi ko gagawin yan," matatag na sagot ni Gabriel. "Hindi ako magbibitaw. Aayusin ko ito." Ngunit ang mga argumento ay hindi sapat. Ang board ay nagpasya na pagbotohan ang kanyang pagtanggal bilang CEO. Galit na galit si Gabriel. Hindi lamang ang kanyang posisyon ang nakataya, kundi pati na rin ang dignidad ni Alia at ng kanilang anak. Sa gitna ng kaguluhan, isang pagtataksil ang nabunyag. Habang sinusuri ni Gabriel ang mga security footage, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Mang Tonyo, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, ang nag-install ng hidden camera sa kanyang opisina at sa mga lugar na madalas puntahan ni Alia. Siya rin ang nagpadala ng mga larawan sa media. Nang harapin niya si Mang Tonyo, umamin ito. "Pinilit lang po ako, sir." Sinabi po ni Attorney Victor na, kung hindi ko gagawin, sisirain niya ang buhay ng pamilya ko. Galit na galit si Gabriel. Ang pagtataksil ay nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ay naging instrumento ng kanyang tiyuhin. Alam niyang si Victor ang utak sa likod ng lahat ng ito. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Gabriel si Attorney Victor sa kanyang opisina. "Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng ito, Tio Victor," malamig niyang sabi. Ngumiti si Victor, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasamaan. "Oh, Gabriel, maraming salamat sa pagbisita. Akala ko, mas matagal ka bago mo malaman. Pero tama ka, ako ang may pakana ng lahat. Ito ay para sa kapakanan ng Illustre. Hindi ka nababagay sa pwesto mo. Ang iyong relasyon sa babaeng janitress ay ang huling patak ng gatas sa baso. Hindi mo kami masisira." Matatag na sabi ni Gabriel. Tumawa si Victor. "Hindi mo pa nakikita ang lahat, Gabriel. Ito ay simula pa lamang. May mas malaki pa akong plano para sa inyo. Tandaan mo, ang babaeng yan at ang bahay niya sa Tondo ay mawawala rin, tulad ng mga magulang niya.
Parang tinamaan ng kidlat si Gabriel. Vuhuahuan sa tondo? Ano ang kinalaman ni Victor doon? Bago pa siya makatanong, tumunog ang telepono ni Gabriel. Ito si Alia. Gabriel, may natanggap akong mensahe. May larawan ng bahay natin sa tondo. May nakasulat, "Kung may va kanya to'y tangdo, sabing magnyutya may vay." Kung kumaiva ang bahay niyo sa tondo ay mawawala, tulad ng mga magulang mo. Ang malamig na ngiti ni Victor ay lumaki. Naramdaman ni Gabriel ang matinding takot. Hindi na lang ito tungkol sa kumpanya, kundi tungkol sa buhay ni Alia at ng kanilang anak. Ang laro ay naging personal at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Ang mga salita ni Attorney Victor Ilustre ay umalingaw-ngaw sa isip ni Alia. Ang bata sa sinapupunan mo ang magiging kahinaan mo at ang pinakahuling banta. Kon may va kanya to'y tando sabin magnyutsame may vay. Ang nakaraang nakalimutan niya, ang bangungot ng sunog sa tondo na kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang ay muling nagbalik. Hindi niya makakayanang mangyari ulit iyon, lalo na sa kanyang anak at kay Gabriel. Nang gabing iyon, kahit mahigpit ang yakap ni Gabriel, pakiramdam ni Alia ay unti-unti siyang nawawala. Ang bawat tibok ng puso niya ay puno ng takot. Kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya. Kahit na ang ibig sabihin nito ay isakripisyo ang sarili niyang kaligayahan. Siya ang dahilan ng lahat ng gulo. Siya ang magiging hadlang sa kinabukasan ni Gabriel. Gabriel, mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kailangan kong umalis. Nagulat si Gabriel. Alia, anong sinasabi mo? Hindi. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Haharapin natin ito ng magkasama. Ngunit sa mga mata ni Alia, may determinasyon na mas matindi pa sa anumang nakita ni Gabriel. Hindi, Gabriel. Hindi mo naiintindihan. Ang lahat ng gulo na ito ay dahil sa akin. Kung hindi ako nawala, patuloy silang magbabanta. Mawawala ang Ilustre Couture sa'yo. Mawawala ang lahat. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Nang gabing iyon, matapos magkunwari na nakatulog na si Gabriel sa kanyang tabi, dahan-dahang bumangon si Alia. Kumuha siya ng isang lumang notebook at nagsimulang magsulat. Ang bawat patak ng luha ay pumapatak sa papel. Nilalabo ang tinta ng kanyang pamamaalam. Sinabi niya kung gaano niya kamahal si Gabriel, kung gaano niya pinahahalagahan ang bawat sandali nila. Ngunit sinabi rin niya na kailangan niyang umalis para sa kanilang kapakanan. Hindi niya hahayaang maging banta siya sa buhay ng anak nila at sa kinabukasan ni Gabriel. Hanapin mo ang kaligayahan mo, Gabriel, at mangako ka sa akin. Alagaan mo ang sarili mo. Nang matapos magsulat, dahan-dahan niyang inilagay ang sulat sa tabi ng unan ni Gabriel. Isang huling halik sa noo ng lalaking minamahal niya. Isang halik na may pait ng pamamaalam. Pagkatapos, lumabas siya sa pinto. Bitbit ang isang maliit na bag at lumakad sa madilim na gabi, walang balikan. Kinabukasan, nagising si Gabriel. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang malamig na espasyo sa tabi niya. Alia, nawala. Mabilis siyang bumangon at nakita niya ang sulat sa unan. Ang bawat salita ay parang sumaksak sa puso niya. Minamahal kita, Gabriel, pero kailangan kong gawin ito para sa atin. Patawad. Nawasak ang mundo ni Gabriel. Hinanap niya si Alia sa lahat ng posibleng lugar. Sa tondo, sa kanyang tiyahin, sa mga kaibigan. Ngunit parang nilamon siya ng lupa. Wala si Alia. Ang kanyang cellphone ay patay. Ang lahat ng koneksyon ay naputol. Sa gitna ng kanyang paghahanap, nakaupo si Gabriel sa kanyang opisina. Ang sulat ni Alia ay nakasalo sa kanyang kamay. Ang kanyang pwesto bilang CEO ay nakataya. Ang kumpanya ay nasa kaguluhan. At ang babaeng mahal niya ay nawala. Wala siyang makita, kundi kadiliman. Nawalan siya ng lahat. Biglang napansin ni Gabriel ang isang nakakalat na folder sa gilid ng kanyang mesa. Ito ang folder
na binanggit ni Doña Elena sa kanila. Ang folder ng imbestigasyon sa sunog sa Tondo. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob, maraming pahina ng mga report, litrato, at testimonya. Habang binabasa niya, bumubuo sa kanyang isip ang isang masamang katotohanan. Ang mga detalye ay nagsisimulang magkonekta. Ang pangalan ni Atty. Victor Ilustre ay lumilitaw ng paulit-ulit na konektado sa mga transaksyon sa lupa sa Tondo bago ang sunog. Ang bawat linya ay isang dagok. Ang kanyang tiyuhin ay hindi lamang nanggugulo sa kanyang career, kundi may kinalaman din sa nakaraan ni Alia, sa trahedya ng sunog na kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Ang pagkawala ni Alia ay hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa isang malalim na kasamaan. Napahawak si Gabriel sa kanyang ulo. Ang kanyang puso ay puno ng galit at paghihiganti. Hindi niya hahayaang mawala si Alia. Hindi niya hahayaang manalo si Victor. Ngayon, may dahilan na siya para lumaban, hindi lamang para sa Ilustre Couture, kundi para sa katarungan, para kay Alia, at para sa kanilang pamilya. Ang bawat salita sa imbestigasyon ng sunog sa Tondo ay tila nagliliyab sa mga mata ni Gabriel, si Atty. Victor Ilustre, ang kanyang tiyuhin, ang utak sa likod ng trahedya sa pamilya ni Alia. Ang galit na nararamdaman niya ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas, isang apoy na mas matindi pa sa anumang apoy na nagliliyab sa kanyang puso para kay Alia. Hindi na ito tungkol sa Ilustre Couture lamang. Ito ay tungkol sa katarungan at sa pagprotekta sa babaeng mahal niya. Nang araw na yon, imbis na magbitiw, isang emergency press conference ang ipinatawag ni Gabriel. Ang buong Maynila ay naghihintay, nag-iisip kung ano ang kanyang sasabihin matapos ang lahat ng eskandalo. Sa harap ng daan-daang media, ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng determinasyon. Hindi po ako magbibitiw sa Ilustre Couture. Matatag na simula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. At lalong hindi ko tatalikuran ang babaeng mahal ko, si Alia, at ang aming anak. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nagtagal sa bawat reporter, bawat kamera. Para sa kapakanan ni Alia at para sa aming magiging anak, tatalikuran ko ang aking posisyon bilang CEO ng Ilustre Couture. Nagulantang ang lahat. Ang bawat kamera ay kumikislap. Ang mga reporters ay nagbubulungan. Gagawin ko po ito? Patuloy ni Gabriel. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Dahil ang aking pamilya, si Alia at ang aming anak, ay mas mahalaga kaysa sa anumang posisyon o yaman. Ngunit hindi pa siya tapos. Nagkaroon ng lamig ang kanyang mga mata. At sa lahat ng naniniwala na ang kapangyarihan ay nasa kayamanan, babalaan ko kayo. May mga anino na gumagala sa loob ng Ilustre. Mga anino na nagtatago ng mga lihim at handang sirain ang sino mang hadlang sa kanilang ambisyon. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Bago pa man magsimulang magtanong ang mga reporters, biglang may pumasok sa silid. Lahat ay napalingon. Si Doña Elena Ilustre, ang ina ni Gabriel, na may matikas na tindig, ay naglalakad patungo sa entablado. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Inakala ng lahat na sasalungatin niya ang kanyang anak, ngunit nagkamali sila. Tumayo si Doña Elena sa tabi ni Gabriel, hinawakan ang braso nito at humarap sa media. Bilang ina ni Gabriel at bilang matagal ng tagapamahala ng Ilustre Couture, mahinahon niyang sabi, ngunit may diin ang bawat salita. Sinusuportahan ko ang desisyon ng aking anak. Ang tunay na kayamanan ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa posisyon o pera, kundi sa pagmamahalan at katarungan. Nagulat ang lahat. At tungkol kay Binibining Alia, patuloy ni Doña Elena, natuklasan ko ang kanyang pambihirang talento sa fashion. Sa katunayan,
Ako mismo ang nagpadala ng kanyang mga disenyo sa ilan sa pinakamagagaling na eksperto sa industriya at lahat sila ay nagkaisa. Siya ay may hinaharap sa Illustre Couture. Nang matapos ang press conference, nag-usap sina Gabriel at Doña Elena ng sarilinan. Ina, bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Gabriel, sagot ni Doña Elena, ang kanyang mga mata ay mas malambot kaysa karaniwan. Akala mo ba, hindi ko alam ang ginagawa ng tiyuhin mo? Alam ko ang lahat. Ang sunog sa tondo, ang kanyang mga transaksyon sa lupa, ang kanyang mga banta kay Alia. Matagal na akong nag-iimbestiga. Tahimik. May mga bagay akong hindi mo alam. Ang aking ama, ang lolo mo, ay may mga lihim din. At si Victor, ginamit niya ang mga lihim na yon para sa kanyang pansariling kapakinabangan. Pagkatapos, inabot ni Doña Elena kay Gabriel ang isang lumang kahon na parang isang kaban ng lihim. Nandito ang lahat ng ebidensya, Gabriel, sabi niya. Ang mga dokumento, ang mga witness statements, ang mga patunay na magbubunyag sa lahat ng kasamaan ng iyong tiyuhin. Hindi ko hahayaang sirain niya ang pangalan ng Illustre at lalong hindi ko hahayaang saktan niya, si Alia at ang aking apo. Ang mga salita ni Doña Elena ay nagbigay ng pag-asa kay Gabriel. Hindi siya nag-iisa. Ang kanyang ina na inaakala niyang kalaban ay naging kanyang kakampi. Ngayon, handa na siyang lumaban, hindi lamang para sa Illustre Couture, kundi para sa katarungan, para kay Alia at para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Ang kahon na iniabot ni Doña Elena kay Gabriel ay hindi lamang naglalaman ng mga dokumento. Ito ay naglalaman ng mga taon ng lihim na investigasyon, ng mga pighati at ng kanyang tahimik na paglaban. Nakita niya sa mga mata ni Gabriel ang parehong galit at determinasyon na minsan niyang naramdaman. Panahon na para bumangon ang pamilya Illustre, hindi lamang sa negosyo, kundi sa katotohanan. Ikinuwento ni Doña Elena kay Gabriel ang lahat, kung paano niya pinaghihinalaan si Victor mula pa noong sunog sa tondo, dahil sa mga kakaibang transaksyon sa lupa. Kung paano siya lihim na nag-hire ng pribadong investigador upang hukayin ang nakaraan, at kung paano niya nakita ang talento ni Alia sa kanyang mga guhit na nagpaalala sa kanya ng kanyang sariling mga pangarap na binuo noon. Hindi ko hahayaang maulit sa iyo ang nangyari sa akin, Gabriel, sabi ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Kinailangan kong talikuran ang aking mga pangarap dahil sa obligasyon. Ayaw kong mangyari rin yon kay Alia at sa iyo. At higit sa lahat, ayaw kong manalo ang kasamaan. Nagpulong muli ang Board of Directors, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang hangin. Hindi na si Gabriel ang nasa depensiba, siya ang naglalatag ng mga ebidensya. Isa-isang ipinakita ni Gabriel ang mga dokumentong nagpapatunay sa mga transaksyon ni Attorney Victor sa mga lupain sa Tondo na nagpapahiwatig ng kanyang interes sa lugar bago pa man mangyari ang sunog. Ipinakita rin niya ang mga testimonya ng mga testigo na nagpapatunay sa mga banta ni Victor kay Alia at sa pagmamanipula nito sa media. Ngunit ang pinakamatinding ebidensya ay ang audio recording na nakuha ng pribadong investigador ni Doña Elena, kung saan naririnig ang boses ni Victor na umaamin sa kanyang partisipasyon sa sunog at sa kanyang planong sirain si Gabriel. Nanlamig ang buong katawan ng mga miyembro ng board. Si Attorney Victor, na nooy nakaupo ng mayabang, ay biglang namutla. Sinubukan niyang magkunwari. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nagkalat at ang kanyang mga krimen ay nabunyag. Hindi ito matatanggap. Sigaw ng isang miyembro ng board. Isang Illustre ang naging kriminal. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang mga pulis. May warrant of arrest para kay Attorney Victor Illustre. Sinubukan niyang tumakas,
Ngunit nahuli siya sa mismong loob ng Illustre Couture. Habang iginagapos siya, tumingin siya kay Gabriel at Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at puot. "Hindi pa tapos!" sigaw niya. "Babalik ako. Sisirain ko kayong lahat." Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bisa. Ang katarungan ay natupad na. Matapos ang insidente, naramdaman ni Doña Elena ang isang malaking ginhawa. Ang bigat sa kanyang puso ay unti-unting nawala. Sa wakas, malaya na ang pamilya Ilustre mula sa anino ng kasamaan ni Victor. "Gabriel," sabi ni Doña Elena, nang silang dalawa na lamang ang naiwan sa opisina. "Humingi ako ng tawad. Alam kong naging mahigpit ako, pero gusto kong malaman mo na ipinagmamalaki kita. Ipinagmamalaki ko kung paano ka lumaban, hindi lamang para sa Ilustre, kundi para sa pagmamahal mo. Sa wakas, natagpuan mo ang kaligayahan na hindi ko nahanap noon." Inabot ni Doña Elena kay Gabriel ang isang maliit, lumang papel. Ito ay isang address. "Nakita ko ang address na ito sa isa sa mga lumang file ni Aliyah bago siya umalis. Ito ang address ng bahay ng kanyang yumaong lola sa isang maliit na probinsya. May kutob ako na baka doon siya nagtatago." Tumingin si Gabriel sa papel. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis. Ito na ang pagkakataon niya. Ang pagkakataon na hanapin si Alia, na ipaliwanag ang lahat, na ibalik ang pag-ibig na akala niya ay nawala na. "Salamat, Ina," sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Salamat sa lahat." Niyakap ni Doña Elena ang kanyang anak, isang yakap na puno ng pagmamahal at pagpapatawad. "Hanapin mo siya, anak. Hanapin mo ang iyong kaligayahan. Ito ang tunay na Illustre legacy, ang legacy ng pagmamahal at katotohanan." Ang buhay ni Aliyah sa isang maliit, tahimik na bayan sa probinsya ay malayo sa dating buhay niya sa Maynila. Ang simoy ng hangin sa dagat, ang tahimik na pagaspas ng alon, ito ang kanyang bagong mundo. Nagtago siya, nagtatago sa sakit at takot, ngunit hindi sa kanyang pangarap. Sa isang maliit na kubo na dating pag-aari ng kanyang lola, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagguhit. Ang kanyang mga disenyo ay mas malalim, mas emosyonal, mas puno ng buhay. Ang bawat guhit ay nagiging pahayag ng kanyang paghihirap, pag-asa at pagmamahal sa kanyang anak na unti-unting lumalaki sa kanyang sinapupunan. Isang hapon, habang abala si Alia sa pagguhit ng isang dress na may disenyo ng alon sa tabing dagat, naramdaman niya ang presensya ng isang tao. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita si Gabriel. Nakatayo siya doon, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, pagmamahal at pagsisisi. Alia, ang pangalan niya ay bumulong mula sa labi ni Gabriel. Puno ng emosyon. Nanlaki ang mga mata ni Alia. Hindi niya inasahan ang muling pagtagpo. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis. Halo-halo ang galit, pagmamahal at pag-asa. "Gabriel," tanging nasabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit si Gabriel, lumuhod sa harap niya. "Aliyah, humihingi ako ng tawad. Alam kong nasaktan kita. Alam kong nagkamali ako. Pero wala akong alam sa mga planong yon ngayon ni Tio Victor. Hindi ko hahayaang saktan ka niya o ang anak natin." Ikinuwento ni Gabriel ang lahat. Kung paano nabunyag ang mga kasamaan ni Attorney Victor Illustre, kung paano siya nahuli, at kung paano naging kakampi si Doña Elena, ang kanyang ina. Sinabi niya rin ang tungkol sa investigasyon sa sunog sa Tondo at kung paano naging si Victor ang utak sa likod ng lahat ng trahedya sa pamilya ni Alia. Ang bawat salita ni Gabriel ay parang balde ng malamig na tubig na nagpapagising kay Alia. Ang kanyang takot ay unti-unting nawala. Napalitan ng sakit at galit sa tiyuhin ni Gabriel at ginhawa na sa wakas ay nabunyag ang katotohanan. Ngunit ang pinakamahalaga, naramdaman niya ang taos-pusong pagsisisi at pagmamahal ni Gabriel. "Patawad, Alia.
Muling sabi ni Gabriel habang hinawakan ang kanyang kamay. Patawad kung hindi kita naprotektahan noon. Hindi napigilan ni Aliyah ang kanyang sarili. Lumabas ang lahat ng kanyang emosyon, ang sakit, ang takot, ang pagmamahal. Niyakap niya si Gabriel ng mahigpit at umiyak sa kanyang balikat. Salamat, Gabriel. Tanging nasabi niya. Salamat at nahanap mo kami. Bumalik si Alia sa Maynila kasama si Gabriel. Sa Ilustre Mansion, sinalubong siya ni Doña Elena nang may mainit na yakap. Alia, anak, sabi ni Doña Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawad kung naging malamig ako sa iyo noon. May mga dahilan ako, ngunit hindi iyon sapat. Ipinagmamalaki ko kung sino ka at ang talento mo. Hindi lang ang pagmamahal ni Gabriel ang bumalik sa buhay ni Alia, kundi pati na rin ang suporta ng pamilya Ilustre. Sa tulong at suporta ni Gabriel at Doña Elena, mas naging inspirasyon si Alia sa kanyang mga disenyo. Ang kanyang pagbubuntis ay naging bahagi ng kanyang sining. Ang bawat guhit ay nagiging pagdiriwang ng buhay at pag-asa. Isang araw, habang abala si Alia sa kanyang studio, naramdaman niya ang matinding sakit sa tiyan. Ang kanyang tubig ay pumutok. Gabriel! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at kagalakan. Agad na tumakbo si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at tuwa. Narito na siya! Sigaw ni Gabriel habang dahan-dahang inalalayan si Alia palabas ng studio. Ang kanilang paglalakbay patungo sa ospital ay puno ng halo-halong emosyon, takot, sakit, at matinding kagalakan. Ang kanilang pamilya ay malapit ng maging kumpleto. Ang pagpunta sa ospital kasama si Alia ay parang isang panaginip para kay Gabriel. Ang bawat sigaw ni Alia ay tila isang kanta ng pag-asa. Ang bawat segundo ay tila isang habambuhay. Hawak niya ang kamay ni Alia ng mahigpit. Hindi niya iniwan ang kanyang tabi. Sa mga oras na yon, lahat ng kanyang pinagdaanan, ang presyon sa Ilustre Couture, ang pagtataksil ni Victor, ang pagkawala ni Alia, ay naglaho. Ang tanging mahalaga ay si Alia at ang kanilang anak. Kaya mo yan, mahal ko, pabulong niya habang hinahalikan ang noo ni Alia. At pagkatapos ng ilang oras na paghihirap, isang matamis na iyak ang umalingaw-ngaw sa silid. Isang sanggol, isang maliit, magandang babae. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mata ni Alia, puno ng luha ng kagalakan at pagmamahal. Ito ang kanilang anak, ang bunga ng kanilang pag-ibig na dumaan sa matinding pagsubok. Nang hawakan ni Gabriel ang kanyang anak, sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang pagmamahal na hindi niya inakalang posible. Ang lahat ng kanyang takot na maging tulad ng kanyang ama, ang takot na maging isang masamang ama, ay naglaho. Ang pagmamahal na ito ay dalisay, totoo, at malakas. Mami, daddy na po ako, pabulong niya sa kanyang anak habang umiiyak sa tuwa. Ang Ilustre Mansion ay napuno ng ingay at tawanan. Si Doña Elena, na dating seryoso at malamig, ay naging isang mapagmahal o na lola. Laging nakangiti, laging nagpapalaro sa kanyang apo. Ang pamilya Ilustre ay muling nabuo, hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa pagmamahalan. Pagkatapos ng ilang buwan, sa isang simpleng seremonya sa isang kapilya sa labas ng Maynila, ikinasal sina Alia at Gabriel. Hindi magarbo, ngunit puno ng pagmamahal. Si Alia ay nakasuot ng isang simpleng white gown na siya mismo ang nagdisenyo. Ang bawat tahi ay may kwento ng kanyang pangarap, ng kanyang paghihirap, at ng kanyang pagmamahal. Gabriel, sabi ni Alia habang nagpapalitan sila ng sumpaan, nangako ako na mamahalin kita sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, hanggang sa huling hininga ko. Alia, sagot ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ikaw ang aking pangarap, ang aking buhay.
Hindi ko ipagpapalit ang pagmamahal mo sa anumang kayamanan sa mundo. Ipagmamalaki ko na maging asawa mo at ama ng ating anak. Matapos ang kasal, inilunsad ni Aliyah ang kanyang unang koleksyon sa ilalim ng Illustre Couture. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang kanyang koleksyon ay hindi lamang tungkol sa fashion, kundi tungkol sa pag-asa, paglaban at pagmamahal. Ang kanyang obra maestra ay ang wedding gown na siya mismo ang nagsuot. Isang gown na may malalim na disenyo ng alon na sumisimbolo sa kanyang paglalakbay mula sa tondo, sa kanyang paglaban sa mga pagsubok at sa kanyang pagdating sa baybayin ng kaligayahan. Ito ay naging talk of the town sa mundo ng fashion sa Maynila. Sa kanyang closing speech, habang si Gabriel at Doña Elena ay nakaupo sa harap, ang kanyang anak ay nasa kandungan ni Gabriel. Nagsalita si Aliyah ng may pagmamalaki. Ang bawat disenyo ay may kwento, sabi niya. At ang aking kwento ay ang kwento ng isang babae na nangarap, lumaban, at nagmahal. Napatunayan ko na ang pagmamahal ay walang pinipiling estado sa buhay at ang pangarap ay maaaring matupad basta may tiwala ka sa sarili mo at sa taong kasama mo. Niyakap ni Gabriel si Aliyah. Ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan. Ngayon, ang Illustre Couture ay hindi na lang isang pangalan ng isang fashion empire, kundi isang simbolo ng pagmamahal, ng paglaban, at ng pag-asa. Makalipas ang ilang taon, masaya silang namumuhay bilang isang pamilya. Ang kanilang anak na babae, si Gabriel, ay malaki na at laging naglalaro sa hardin. Isang hapon, habang magkasama silang nanonood ng paglubog ng araw, tinanong ni Aliyah si Gabriel, "Nagsisisi ka ba, Gabriel, sa lahat ng iyong tinalikuran?" Ngumiti si Gabriel, niyakap si Aliyah ng mahigpit at bumulong. Ang sikat ng araw ay humahalik sa mukha ni Aliyah habang nakatingin siya sa naglalarong anak na si Gabriela sa hardin ng kanilang mansyon. Mga taon na ang lumipas mula nang nagsimula ang kanilang kwento at ang bawat araw ay isang patunay ng pagmamahal na lumaban sa lahat ng pagsubok. Si Gabriela ay isang masigla at matalinong bata. Mayroong ngiti ni Aliyah at ang matatalim na mata ni Gabriel. "Nagsisisi ka ba, Gabriel, sa lahat ng iyong tinalikuran?" Ang tanong ni Aliyah sa kanyang asawa habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Ngumiti si Gabriel. Niyakap siya ng mahigpit at bumulong sa kanyang tainga. "Hindi kailanman, mahal ko, dahil ikaw at ang anak natin ang aking mundo. Ikaw ang tunay kong ilustre." Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng init sa puso ni Aliyah na tila nagpatunay sa kanyang paniniwala na ang pag-ibig ay tunay na walang hanggan. Ang Illustre Couture ay yumabong sa ilalim ng pamamahala ni Aliyah. Hindi lamang ito isang fashion powerhouse, kundi isang simbolo ng pag-asa. Si Aliyah, kasama ang suporta ni Gabriel, ay nagtatag ng isang scholarship program para sa mga kabataang nangangarap maging designer mula sa mga mahihirap na komunidad tulad ng Tondo. Ang bawat koleksyon niya ay puno ng kwento, ng inspirasyon, ng paglaban at tagumpay. Ang mga disenyo niya ay sumisira sa mga hadlang ng lipunan, nagpapatunay na ang talento ay walang kinikilalang estado sa buhay. Si Doña Elena, na dating isang malamig at seryosong matriarch, ay naging isang mapagmahal na lola. Laging nakangiti, laging handang magkuwento ng mga lumang alamat. Kay Gabriela, nakahanap siya ng kapayapaan sa piling ng kanyang pamilya at sa wakas ay natupad ang kanyang sariling pangarap na maging isang mentor sa mga kabataang designer na hindi niya nagawa noon. Madalas siyang nakikipag-usap kay Aliyah, pinupuri ang mga disenyo nito at ibinabahagi ang kanyang mga nalalaman. Isang gabi, habang nag-host sila ng isang charity gala sa Illustre Mansion, nakita ni Aliyah si Doña Elena na masayang nakikipag-usap sa isang batang designer mula sa Tondo. Ang kanyang mga mata
ay nagniningning ng pagmamahal at pag-asa. Lumapit si Doña Elena kay Alia at hinawakan ng kanyang kamay. "Ikaw ang nagdala ng bagong buhay sa ilustre, Alia," sabi niya. "Ang iyong pag-ibig at ang iyong talento ay nagbigay inspirasyon sa amin lahat. Ikaw ang tunay na ilustre." Napangiti si Alia. Ito ang kanyang pamilya. Ito ang kanyang bahay. Ito ang kanyang pangarap na natupad. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pagsubok ay sulit. Dahil sa dulo ng lahat, ang pag-ibig ang nagwagi. Ang pag-ibig na lumaban sa agwat ng lahi, sa kasamaan at sa mga nakaraan. Habang naglalakad sila ni Gabriel sa hardin, hawak ang kamay ng isa't isa. Ang sikat ng araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, nagpinta ng isang magandang kulay sa kalangitan. "Tingnan mo, mahal ko," sabi ni Gabriel habang tinitingnan ng kanilang anak na masayang naglalaro sa ilalim ng puno. "Ang ating pamilya, ang pamana natin. Hindi ito tungkol sa illustre couture lamang, kundi sa pag-ibig, sa pananampalataya at sa pag-asa na ibinahagi natin sa mundo." Ngumiti si Alia at niyakap si Gabriel ng mahigpit. Ito ang kanilang kwento. Ang kwento ng isang janitress at ng isang CEO na pinagsama ng tadhana, nilabanan ang lahat ng pagsubok at sa huli, natagpuan ang kanilang sariling bersyon ng isang happily ever after. Ang kanilang pag-ibig ay naging patunay na sa isang mundo na puno ng pagdududa at kawalan ng pag-asa, ang tunay na pag-ibig ay laging mananaig. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alia at Gabriel, isang pamana ng pag-ibig na nagpapatunay na ang lahat ay posible kapag pinili ng puso ang pagmamahal. Sa aming minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa kwento ni na Alia at Gabriel. Sa bawat pahina na aming isinulat, sa bawat karakter na aming binuhay, ay naramdaman namin ang inyong presensya at suporta. Ang pagsusulat ng istoryang ito ay hindi lamang isang gawain, kundi isang paglalakbay ng damdamin mula sa pait ng nakaraan, sa init ng pag-ibig, hanggang sa tamis ng tagumpay. Umaasa kaming bawat kilig, bawat luha, at bawat ngiti na inyong naramdaman ay nagbigay ng kulay sa inyong mga araw. Nais naming ipaabot ang mensahe na walang imposible sa taong may pangarap at may pananalig sa pag-ibig. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya, ang pag-asa ay nagbibigay lakas, at ang tunay na pagmamahal ay kayang lampasan ng anumang balakid, maging ito man ay agwat ng estado sa buhay o mga anino ng nakaraan. Sa kwento ni na Alia at Gabriel, nais naming ipakita na ang pamilya ay hindi lamang dugong bumubuo, kundi pagmamahal, pag-unawa, at ang pananampalatayang magkasama nating haharapin ang bawat hamon. Ngayon, nais naming marinig ang inyong mga puso. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan? Ano ang damdaming naiwan sa inyong kalooban? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comment section. Ang inyong mga feedback ay mahalaga sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at inspirasyon. Paalam po at pagpalain nawa kayo ng Panginoon.